Once again, welcome back mga kalbularyo. Ang pagachismisan natin ngayon, isang Hyundai Starex D4BH engine. But before we start, commercial break muna tayo. Bago pa po dumating ang Nipah virus sa ating bansa, simbako. Kailangan ay nakahanda na po ang lahat. Sa mga nagtanong dyan kung ano ang dapat nating paghandaan, dapat kailangan mayroon tayong air condition na higdaanan. Bitaw. So karon pa lang daan, mag-abil ka na sa napakamurang higdaanan. Klaruha kay makihat ha. Makiha din ng advertisement maning ato ha. Ang Nordiner Mortuary Services nag-offer og pamaskong kabaong. Klaruha pud na. Kaklaro ana, kaya panawagan ko sa mga may gustong magbigay ng regalo ngayong pitsa 14 ng Pebrero. Huwag kayong mag-aksaya ng oras pa dahil ang diskwento nila ay limitado ra. So what are you waiting for? Puntahan nyo na ang opisina sa Nordiner Mortuary Services nga nahimutang sa Barangay Poblacion, San Remio, Cebu. But I'm sorry to tell you, parang nakalimutan kong isulat sa script ko ang kanilang telepono. Kaya i-google nyo na lang para hindi tayo masyadong madugay rito. Bitaw. Now let's proceed to our topic. Pahinga muna tayong manggamot sa mga kanseros na sakit. Ang bidyong ito ay para lang po sa mga baguhan na Miriko. Ang ibig kong sabihin yung hindi pa pasado sa bar exam para maging isang certified na albularyo. Kaya if I were you, tapusin nyo lang ang bidyong ito hanggang sa dulo para malaman nyo rin kung ano lang ang gitidiki sa inyong albularyo. Sir, problema na sir? Kuan, magsagara ko moabot na siya sa 90. Oo, ang imong dagan sir pag moabot og 90 mo sagarak na ang makina. Okay, so gawas pa na sir unsa pelayan sir? Kana sa mo change gear ka og kuan, gawas pa dang iyang kuan sa garak. Mo action siya kuan. Oknol. Mo action siya oknol. Okay. Alright, so titingnan na lang natin to kung ano ang nangyari nito. Okay, so dahil po sa concern ng may-ari nito, ito po yung job order na ating titirahin. Ayan o, so turbo cleaning at yung isa naman muhupo, musagarak og moabot og 90 kph ang dagan. Okay, so dahil sa ganyan ang ating titirahin, kailangan po natin tong i-road test bago pa po tayo magkure-kure. Ayan o, so ang takbo natin ngayon ay papunta na po tayo ng 100. At halatang halata naman mga kalbularyo na mayroong nagsagarak pag umabot na po tayo ng 90. So ito na po ang ginawa namin dahil isa po ito sa concern ng may-ari na ipatanggal yung turbo para malinisan. At yung problema na mayroon tayong marinig na parang nagkinagulkol, so ito po ang ating binaklas. Ayan o. So injector lang po. Ipakalibrate lang po natin to lahat. Saan ang injector na may problema nito? Number 4. So ito po ang nagka-problema, sabi ng kasama natin, at pag sakaling hindi to obra, siya po ang dahilan na hindi to malutas ang problema. So undergo po tayo ng calibration. Okay, so ganun lang po ang ating ginagawa, at pagkatapos na natin tong maikabit ulit, tingnan na lang natin. Okay, so kinabit na po sa ating kasama rito yung turbo. So wala naman tayong nakikita na problema sa turbo. Ang ginawa lang namin ay linis-linis lang po. At ngayon hintay-hintay po tayo na matapos yung lahat na injectors dahil hindi pa binalik dito sa atin ng taga-calibration. Alright, so ito na po ang lahat na injector. Galing pa po ito ng calibration. So ngayon lang po ito dumating. So hindi na natin to patatagalin pa. Ikabit na natin para magkaalaman na. Okay, so naikabit na natin ang lahat na injector ito. At yung ibang pitsi-pitsi andito pa sa labas. So ikabit natin to para malaman na kung wasto ba ang ating diagnosing rito. Ayun, so pagkatapos na naming naikabit lahat, yan so mandar ng makina ngayon. Okay, so i-road test po natin para malaman kung hindi na ba magkagulkol yung makina. Ayan so tumakbo na po tayo ng 100 ngayon. At hindi na rin tayo nakarinig pa ng kagulkol o yung nagkaral-karal. So ganyan lang po ang ating ginagawa. Pinadala lang natin sa calibration shop yung lahat na injector. Okay, so now I declared problem solved na naman po tayo rito. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Daghang salamat. Pabo.